Bhavanam kevalam, 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 bhavanam kevalam. Noong unang panahon, mayroong isang bayang kilala sa tawag na Rawis na pinamumunuan ng isang magiging na rani. Payapang namumuhay ang mga mamamayan ng bayang ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dito matatagpuan ang pinakamagigiting, pinakamatatapang at pinakamakikisig na mandirigma sa Kabikulan. Samantalang ang mga kababaihan naman ay kakikitaan ng kadalisayan at kasipagan. Magiting at maaasahan ang rahang ito, hindi lamang sa pamumuno sa kanyang nasasakupan, kundi pati na rin sa kanyang reyna na labis ang pagmamahal sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila mabibiyayaan ng isang anak. Kaya't humiling ang mag-asawa kay Bathala at humingi ng senyales kung paanong magkakaroon sila ng anak. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng panganganak ng reyna. Ngunit kasabay ng unang pag-iyak ng isang batang sanggol ay ang siyang pagdilim ng kalangitan at pagkalabog ng hininga ng reyna ng Rawis. Naalala ko pa nung unang beses tayong pinagtagpo ng tadhana. Isang kakaibang ngiti ang namatawi sa aking mukha. Natila sa aking dibdib, ang aking puso'y gustong kumawala. Ikaw ang nagsilbing dahilan kung bakit patuloy kong hinaharap ang ganda ng bawat kinabukasan. Dahil sa pagmulat ng aking mga mata, ikaw ang aking unang nasilayan. Sa iyong bawat pagtatangi at haplos, bawat sandaling kapiling ka ayaw ko nang matapos. Ang iyong mga ngiti, ang laging nais masilayan. Ikaw ang dahilan kung ba't ako'y patuloy na lumalaban. Ngunit kagaya ng ibang pag-iibigan, may iba talagang hahadlang. Kung hindi oras at panahon, maging mga tao ay hindi umaayon. Ngunit hindi susukuan, pagkat ikaw ang matagal ng hiniling at katuparan. Sa bawat hangarin, kahit hindi tayo sa dulo, maghihintay pa rin ako. Maghihintay pa rin ako sa panahon kung kailan pwede na. Kung kailan pwede na ang ikaw at ako.
Noong unang panahon, sa bayan ng Rawis na pinagmumunuan ni Raha Makusog, dumating ang panahon ng panganganak ng kanyang asawang si Dawani at isinilang niya ang isang babaeng sanggol. Ngunit sa kasamaang palad, kasabay ng pagsilang ng isang batang sanggol ay ang pagkamatay ng reyna ng Rawis. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Magayon at naging isang napakagandang dalaga. Gaya ng isang napakagandang tanawin sa lalawigan ng Bicol, at isang malayang paru-paro na lumilipad sa mga hardin. Dahil sa labis na kagandahan ng dalaga, maraming mga kalalakihan ang nahuhumaling sa kanyang ganda. Sa kabilang dako, mayroon namang isang matupunong lalaking nagngangalang Ulap, anak ni Dato Kaliraya na nagmula sa Katagalugan. Naglakbay siya mula sa kanilang lugar patungo sa Kabikulan upang masilayan din ang kagandahan taglay ni Dalagang Magayon hanggang sa siya ay mapadpad sa Rawis. Isang gabi, ninais ni Magayon na magpunta sa ilog ng Yawa upang maligo doon. Nagtungo sa ilog si Magayon at nasilayan ang linaw at kinang ng tubig dahil sa sikat ng malaki at maliwanag na buwan. Nagtungo siya sa gilid na bahagi ng ilog. Ngunit ang hindi niya alam ay mayroong isang lalaking nanonood at nahuhumali sa kanya habang siya ay naliligo. Agaslas na malamig na tubig ay nanunuot at dinama ni Magayon sa kanyang maputi at makinis na balat, habang nagkatampisaw at nagsasaya sa tubig. Makikita naman sa mga maamong mga mata ni Ulap ang paghanga at pagkatuwa rin sa panonood kay Magayon. Ngunit nadula si Magayon sa isang bato at nahulog sa malalim na parte ng ilog. Kaya't dali-daling tumalon sa tubig si Ulap upang iligtas ang dalaga. Nang magkamalay si Magayon, ang binatang si Ulap ang unang nasilayan ng kanyang mga mata. Nagsimulang sumiklab ang nag-aapoy na damdamin ni Magayon at Ulap sa isa't isa, hanggang sa maging magkasintahan sila. Sa paglipas ng panahon,
napadala sa kanilang pagkikita. Nagdesisyon ng dalawa na maganap ang kanilang pag-iisang dibdib bilang simbolo sa kanilang tunay at tapat na pag-ibig. Saksi ang buong Rawis, ang mga puno at halaman, maging ang malaki at maliwanag na buwan sa kanilang pangako at pag-ibig sa isa't isa. Sa kabilang banda, tulad ng isang apo na nagliliyab sa kakahuyan, ay ang pag-alab ng galit ni Pagtuga sa nakasaksihang kasiyahan mula kay Ulap at Magayon. Pagtuga si Dato Makusog upang maipilit na maipakasal sa kanya ang dalaga. Itinali niya si Dato Makusog sa isang puno upang hindi mapigilan ang kasal nais niyang maganap. Sa labis sa pag-ibig kay Magayon, tila nabulag ang paniniwala ni Pagtuga sa katotohanan. Doon nagsimula ang matinding paglalabanan sa pagitan ni Ulap at Pagtuga dahil sa pilit na pag-aagawan sa pag-ibig ng dalagang si Magayon. Sa labanan, ang kasalang dapat na magaganap ay nauwi sa isang madugong pagpapatayan sa pagitan ni Ulap at Pagtuga. Marami ang namatay dahil sa pilit na pinaglalaban ng pag-ibig ni Magayon. Sa ngalan ng pag-ibig na ito, handang patayin ni Ulap at Pagtuga ang isa't isa. Nagmisula silang mga mababangi sa tigre na nais kitilin ang buhay ng isa't isa sa kasunduang ang sinumang manalo sa labanang iyon ang sa makakuha na pag-ibig ni dalagang Magayon.